Welcome back sa Tuklasin Stories. Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang isang romance drama film called Door to the Night. Now sit back, relax, and enjoy the show. Magsisimulang pelikula sa lamay ng isang matandang lalaki na dating prinsipal at ang taong namamahala sa libing ay isang dalaga at magandang babae na nagngangalang Yeonhwa. Nilapitan siya at tinanong ng isang reporter dahil naghihinala ito sa kanyang pagkatao. Dahil ang sanhi ng kamatayan ng prinsipal ay hindi ang sakit niyang cancer. At ang masigit kapanipaniwala ay ipinamana ng matandang lalaki ang buong yaman niya kay Yeonhwa. Matapos ang pagtatanong ng reporter, wala siyang nalaman kaya agad din itong umalis sa lamay. Pagkatapos ng libing, hinanap muli ng reporter si Yeonhwa. Nakatira na ito sa malaking mansyon at nag-iisa lamang. Matapos ang pangungulit ng reporter kay Yeonhwa, ibinahagi na nito sa kanya ang kwento kung paano niya nakilala ang matandang prinsipal. Si Yeonhwa ay isang caregiver at siyang napili na isang malungkot na matandang lalaki para alagaan at bantayan siya. Ito ay si Jong-sup. Sa kanilang unang pagkikita, ipinaalam ni Jong-sup kay Yeonhwa na nasa malubhang kalagayan na ang sakit niyang cancer. Kaya kahit anong oras ay pwede na siyang malagutan ng hininga. At habang buhay pa siya, gusto niyang mamuhay ng matiwasay. Alagaan siya at ibigay ang lahat ng pangangailangan niya. Sumang-ayon si Yeonhwa sa lahat ng bilin nito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, makikitang si Jong-sup na nagagalit dahil hindi niya nagustuhan ang inihandang pagkain sa kanya ni Yeonhwa. Madali itong magalit kapag hindi niya nagugustuhan ang pagkain. Nagpapamasahe din siya sa babae ng napakahabang oras. Isang gabi, habang natutulog si Jong-sup ay binangungot ito. Nagising siya at nakita niya si Yeonhwa na natutulog at hindi siya binabantayan. Sa kanyang galit, kinuha niya ang baso at binuhos yun kay Yeonhwa para ito'y magising. Hindi nagalit sa kanyang babae, saka muling bumalik sa pagtulog ang matanda. Sa pagdaan ng maraming araw, unti-unting nalaman ni Yeonhwa ang mga gusto at hindi gusto ni Jong-sup. Dahil doon, unti-unti na siyang nagugustuhan ng matanda at naging malapit na sila sa isa't isa. Isang gabi, isinama ni Jong-sup si Yeonhwa sa isang reunion party. Sinabi naman ng isang kaibigan ni Jong-sup kay Yeonhwa na umakyat sa stage para kumanta. Naakit naman si Jong-sup sa ginawang pag-awit ni Yeonhwa at sa kanilang pag-uwi, na-curious siya at nagsimulang magtanong kay Yeonhwa kung saan niya natutunan ang kantang kinanta niya. Dahil ang kanta pa lang yun ay paborito ng kanyang asawa. Sinabi naman sa kanya ni Yeonhwa na tinuro yun sa kanya ng dati niyang kasintahan na pumanaw na. Kinabukasan, habang pinipedicure ni Yeonhwa si Jong-sup, kinuwento niya tungkol sa kanyang anak na lalaki na halos kaedad ni Yeonhwa nang ito daw ay pumanaw. Tinanong din ni Jong-sup si Yeonhwa kung bakit naruroon siya at inalagaan siya. Kung tutuusin daw ay maaari niyang gugulin ang oras niya sa ibang lugar, gaya ng ibang kabataan. Sinabi naman sa kanya ni Yeonhwa na tinatahak lang niya ang landas na itinakda sa kanya. Kinabukasan, umatake ang sakit ni Jong-sup. Namilipit at nagsisigaw siya sa sakit. Agad namang kumatok si Yeonhwa para tulungan siya. Sinabi sa kanya ni Jong-sup na ihanda na lamang niya ang kanyang suit at hindi na ito pinansin ng tulong ng babae. Matapos humupa ang sakit na nararamdaman niya, iniabot ni Yeonhwa sa kanyang damit niya. Pagkatapos noon, sinabi ni Jong-sup sa kanya na pumunta siya sa isang photo studio at kunin ang litrato. At matapos nga niyang makuha ang litrato, napagtanto niya na tatapusin na ni Jong-sup ang sarili niyang buhay. Kaya nagmamadali siyang umuwi para pigilan ito sa nais niyang gawin. Nakarating sa tamang oras si Yeonhwa at nakiusap sa kanya na wag yung gawin. Nang sandaling yun, napagtanto din ni Jong-sup na meron na siyang dahilan para mabuhay pa. Sa paglipas ng maraming araw, naging mas malapit silang dalawa sa isa't isa. Naging masiyahin na din si Jong-sup. Isang araw, habang inaayos ni Jong-sup ang mga larawan ng kanyang asawa at anak, sinimulan niyang sabihin kay Yeonhwa na lahat ng taong minahal niya ay iniiwan siya. Natatakot din siya na gawin yun sa kanya ni Yeonhwa. Sinabi naman sa kanya ni Yeonhwa na hindi yun mangyayari dahil lagi lang daw siyang nariyan sa kanyang tabi. Pagkatapos nun, nagtanong si Yeonhwa tungkol sa kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jong-sup na ang kanyang anak ay napaka-matulungin na tao. Nasagasaan daw ito ng sasakyan at iyon ang naging dahilan kung bakit ito nawala sa kanya. Kinabukasan, sinamahan ni Yeonhwa si Jong-sup para sa isang medical check-up at may nangyaring nakakagulat
dahil sinabi sa kanila ng doktor na ang cancer cell ni Jong-sup ay mahimalang tumigil sa pagkalat. At sa halip na magkaroon ng 6 na buwan upang mabuhay, ay meron na siyang 6 na taon para mabuhay. Sinabi sa kanila ng doktor na kapag ang isang pasyente ay nagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, ay mas nabubuhay pa ito ng mas matagal. Habang papauwi sila, masaya si Jong-sup sa sinabi ng doktor at sobra din ang pasasalamat niya kay Yeonhwa sa kanyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Sa paglipas ng mga araw, si Jong-sup ay nagsimulang magpakita ng pagmamahal kay Yeonhwa. Sinasama din niya ang dalaga na kumain sa mamahaling mga restaurants at habang kumakain sila ng hapunan, sinabi ni Yeonhwa kay Jong-sup na huwag uminom ng marami dahil may sakit pa siya. Ngunit dahil sa sayang nararamdaman ni Jong-sup, hindi niya pinakinggan ang payo ni Yeonhwa. Kaya sa bandang huli ito ay nalasing. Dahil sa kanyang kalasingan, sinubukan niyang sunggaban ang dalaga, ngunit napigilan siya nito. Dahil sa galit ni Yeonhwa sa kanya, nagpasya siyang umalis sa bahay at iniwan si Jong-sup na nag-iisa. Ang pelikula ay muling babalik sa kasalukuyang pangyayari. Papaalis ng reporter sa bahay ni Yeonhwa, ngunit hindi pa siya tapos sa pag-iimbestiga sa dalaga. Nagpatuloy siya sa pagkalap ng impormasyon tungkol kay Yeonhwa. Doon, nalaman niya na dating nagtatrabaho si Yeonhwa sa isang nightclub bago ito naging tagapag-alaga ni Jong-sup. Umalis siya sa kanyang trabaho matapos pumanaw ang kanyang nobyo. Dahil sa nalaman ng reporter, nagdulot yun ng pagkalito sa kanya. Dahil desperado siyang malaman ng buong katotohanan, muli niya pinuntahan si Yeonhwa. Nakita din niyang isang litrato ng pamilyar sa kanya. Nagtanong ang reporter tungkol sa lalaking nasa larawan, ngunit ang naging sagot sa kanya ni Yeonhwa ay doon na kumain ng hapunan sa kanyang bahay. Sa kanilang hapunan, tahasan siyang tinanong ng reporter kung may kinalaman ba siya sa pagpanaw ni Jong-sup. Hindi siya sinagot ni Yeonhwa at binigyan lamang siya nito ng wine. Pagkatapos noon, nagkwento muli ang dalaga tungkol sa nakaraan nila ng matanda. Matapos sa pagtanggi ni Yeonhwa noong gabing iyon, nagsimulang muling maging bugnutin si Jong-sup sa dalaga. At dahil doon, unti-unti na naman siyang nagkakasakit. Magkagayunman, sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya ni Jong-sup, patuloy pa rin siya sa pag-aalaga dito. At nang mga sandaling iyon, nagsusuot na siya ng mapang-akit na kasuotan at madalas na din niya itong akitin. Biglang itinigil ni Yeonhwa ang kanyang kwento. Nagpasya din siya na ikwento sa reporter noong gabing nagkakilala sila ng kanyang kasintahan. Sa nightclub na pinagtatrabahuhan niya, naroon ang lalaki bilang isang guest. Sobra siyang naging excited sa lalaki dahil ibang-iba ito sa lahat ng mga lalaking nakilala niya. Mahiyain daw ito at tahimik. Dahil doon, nagkaroon ng interes si Yeonhwa sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, sumakit ang ulo ni Yeonhwa. Nakita siya ng kanyang crush at inalok siya nito ng gamot. Tinawanan pa niya ang lalaki at sinabing nakaka-inlove naman siya. Inaya din siya ng lalaki para kumain ng hapunan at hindi nagtagal, naging magkasintahan na silang dalawa. Balik tayo sa kasalukuyan. Doon nagpalipas ng gabi sa bahay ni Yeonhwa ang reporter dahil sobra siyang nalasing sa ininom niyang wine. Nakita niya si Yeonhwa na umiiyak sa shower room. Binunyag niya sa reporter ang ilang madilim na nakaraan na pinagdaanan niya. Pagkatapos noon, sinabi niyang hindi niya pinatay si Jong-sup at sinabi niyang siya ay inosente. Ang reporter ay nagsimulang makaramdam ng pagka-guilty dahil sa mga tinanong niya sa dalaga. At maya-maya nga ay nangyayari ang hindi inaasahan. Kinabukasan, nagising ang reporter ngunit wala na sa kanyang tabi si Yeonhwa. Nakita niya sa isang lumang dyaryo tungkol sa dating nobyo ni Yeonhwa. Doon, nalaman niya na anak pala ni Jong-sup ang dating kasintahan ni Yeonhwa. At ang lalaking ito ay hindi talaga namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Winakasan pala nito ang sarili niyang buhay matapos makaranas ng nakakatromang pangyayari. Mas naintriga ang reporter sa mga nalaman niya, kaya mas kumalap pa siya ng impormasyon tungkol doon. Nalaman din niya na may inilalagay si Yeonhwa na potion sa kanilang inumin, kaya napapaibig sila nito. Ginamit din niya ito kay Jong-sup noong ito ay nabubuhay pa. Ang pelikula ay babalik sa nakaraan. Makikitang si Jong-sup na inaahit ang kanyang balbas. May kinuha din siyang singsing at sinuot ito kay Yeonhwa. Tinanggihan naman ng dalaga ang kanyang pag-propose. Nagkunwari din itong nanlalamig at binabaliwala si Jong-sup, kaya inalok siya ng matanda na ibibigay niyang kanyang bahay at lahat ng ari-arian niya sa kanya basta pakasalan lang siya nito. Ngunit hindi pa din pumayag si Yeonhwa sa alok niya at iniwan ito. Pagsapit ng gabi,
Umuwi si Yeonhwa sa bahay. Patuloy pa ding nagmamakaawa si Jong-suk para sa kanyang pag-ibig. Doon, inamin niya kay Jong-suk na siya ang kasintahan ng kanyang anak at naparoon siya para maghiganti sa kanya. Lumalabas, ang dahilan ng pagpano ng kasintahan ni Yeonhwa ay dahil sa pagkapuot ng kanyang sariling ama sa kanyang anak. Matapos malaman ni Jong-suk na nakikipag-date siya sa isang escort, nagpasya si Jong-suk na mag-hire ng mga tao at inutos nito na pagsamantalahan si Yeonhwa sa harap ng kanyang anak. At dahil sa sobrang galit na lalaki dahil sa nangyari, sinadya niya magpasaga sa sasakyan. Dahil doon, sobrang nadurog ang puso ni Yeonhwa. Matapos niyang ipaalam lahat ng nangyari kay Jong-suk, bumagsak ito sa sahig dahil sa gulat. Matapos noon ay ngumiti na nakakatakot si Yeonhwa. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni Jong-suk na maliligo siya at pagkatapos nun ay winakasan na ni Jong-suk ang kanyang buhay. Nagsimula namang umiyak si Yeonhwa sa kanyang silid. Si Yeonhwa ay nasa train station. Balak na din niyang wakasan ang kanyang buhay ngunit iniligtas siya ng kaluluwa ni Jong-suk at ng batang kaluluwa ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng kaluluwang si Jong-suk na wala siyang hinanakit sa kanya at sinabihan siya nito na mamuhay ng lubos na nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Nagtatapos ang pelikula sa mga multo ni Jong-suk at ng dati niyang kasintahan na kumakaway at nagpapaalam sa kanya habang nakasakay ang mga ito sa tren.